Ang mga sigaw ng lalaki ay patuloy na umaabot sa buong mapa ng laro, at kung ano man ang ginagawa ni Jihan ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang dalawa ay pinapanood ang kalupitan ni Jihan sa aksyon, ngunit hindi nila mahanap kung bakit sobrang sakit ang nararamdaman ng mage. Karaniwan, ang battle connector ay dapat na gawing walang sakit na sapat upang hindi makalapit ang isang tao sa ganoong paraan, ngunit mabilis itong naisip ni Jego. Habang binabali ni Jihan ang katawan ng mage, patuloy din siyang nagbibigay ng lunas gamit ang isang kamay. Pinapayagan nito si Jihan na samantalahin ang isang bug sa sistema kung saan kung ang isang support ay patuloy na gumagamit ng mga recovery skills sa isang kakampi na tumatanggap ng pinsala mula sa mga bagay tulad ng lason o paso, magkakaroon ng overload effect, at sa panahong ito, mararamdaman ng isang manlalaro ang 100% ng lahat ng pinsalang hindi natatanggap ng connector. Ano man ang ginagawa ni Jihan, mukhang sobrang masakit, at nagtataka lang si Sparkly kung anong klaseng kasanayan ang ginagamit ni Jihan para magdulot ng ganitong sakit. Ang ginagawa ni Jihan ay ginagamit ang kanyang lakas upang punatan ang mga kalamnan at basagin ang mga buto. Kakaunti lamang sa mga martial artist na bihasa sa martial arts ang makakagamit ng kasanayang ito. Nagpapadala ito ng hindi kilalang enerhiya sa katawan ng target na sumisira sa kanila mula sa loob. Hindi maintindihan ni Doyok kung ano ang nangyayari dahil dapat ay sinasala ng kanyang connector ang lahat ng sakit, pero para sa kanya, parang ang buong katawan niya ay tinutusok ng mga karayom at nilalabog. Ayaw na niyang maramdaman pa ang sakit na ito, kaya't nagsimula na siyang magmakaawa kay Jihan na patayin na lang siya. Walang sinayang na oras si Jihan at agad na tinupad ang kahilingan ng mage, pinugutan ito ng ulo sa isang malinis na palo. Pero sa sandaling mamatay ang manlalaro, nagsimula nang maghanap si Jihan ng lokasyon ng muling pagkabuhay. Pagka-revive niya ulit, ipinagpatuloy ni Jihan ang parusa, at sa pagkakataong ito, sobrang tindi ng sakit na namatay si Doyok sa gulat. Sa puntong ito, matagal nang nagaganap ang mga pangyayari kaya't nagsisimula nang maging hindi komportable ang mga manunood sa panunood. Nang muling mabuhay si Doyok, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang papalapit si Jihan sa kanya. Matagal nang umuusad ang mga bagay-bagay, at kailangan ng makialam ni Sia para pigilan ang kanyang tiyuhin na gumawa ng labis na hakbang. Kung magpapatuloy siya sa labis na parusa na ito, mawawalan siya ng lahat ng kanyang mga taga-subaybay. Sa ngayon, dapat siyang tumigil sa galit na ito at mag-focus na lang sa laro. Hindi pa nasisiyahan si Jihan sa pagpapahirap, pero para kay Sia, titigil na siya dito. Panahon pa rin ng kapayapaan, at ang ginawa niya ay dapat sapat na upang maging halimbawa para sa sino mang gustong subukan ang kanilang mga hangganan. Bago niya patayin ang mage, kailangan munang malaman ni Jihan kung sino ang nagpadala sa kanya sa ganitong hanggal na misyon. Hindi nag-aaksaya ng oras ang mage at inihayag na ang taong nag-sponsor sa kanya para gawin ito ay may username na Sworking Family 878. Ang Sworking Family ay patuloy na nag-sponsor sa kanya ng paulit-ulit, at dahil dito, naligaw siya sa pera at nauwi sa pagiging tanga. Kahit gaano pa iyon kayon sa alam niya tungkol sa Sworking Family, malamang na hindi isang tao lang ang nakapagpusta ng kasing dami ng 50,000 jeep. Mas malamang itong nagpapakita na hindi isang tao, kundi isang buong organisasyon ang gumawa nito. Ngayon na mayroon na siyang mga sagot na kailangan niya, hinawakan niya ang salamangkero sa kwelyo at sinabi sa kanya na magpasalamat na pinigilan siya ni Sia na lumala pa. Pagkatapos, habang inihahagis siya ni Jihan sa kalangitan patungo sa kanyang kamatayan, sumisigaw ang mage ng kanyang pasasalamat kay Sia para sa pagpigil sa torture. Sa ganitong paraan, si Kim Doyok ay namatay sa huling pagkakataon at natanggal na sa laro. Para sa kanyang kahangahangang pagpapahirap at ang pambihirang pag-itsa ng troll, parehong binigyan ni na Golden Light at Jego si Jihan ng tig 10 puntos. Ngayon na nailabas na ang basura, kailangan ng bumaba ni Jihan at magpatuloy sa pagpatay ng mga zombie. Mula sa kanyang alaala, naaalala niyang pumatay ng hindi bababa sa 920 zombies. Dapat niyang madali ang mapatay ang 80 pa sa isang kisap mata. Gayunpaman, nang binuksan niya ang kanyang status window upang tingnan kung ano ang natira, nalinas na niya ang kaugnay na misyon. Dahil iyon sa kulog mula sa kanyang nagliliyab na mga hakbang ng kulog sa langit. Ang kuryente mula sa paglipad ay nagbigay ng sobrang lakas sa lupa at pinasabog ang mga nakapaligid na zombie, na nagdulot sa kanya na pumatay ng sapat upang matapos ang misyon. Kung tutuusin, nangyari ito dahil hindi niya ito na-control at sumabog ang kumakalat na kapangyarihan na nagdulot ng pangyayaring ito. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Nameless Divine Arts at ginamit lamang ang 3 Dantians,
kaya't hindi perpekto ang kanyang pagsasagawa. Gayunpaman, maganda ang mga resulta kaya hindi siya talaga makapagreklamo. Sa ngayon, kailangan lang niyang mag-ensayo ng higit pa at mas mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Sinubukan ni Goldie na makipagkaibigan kay Jihan at tinanong kung bababa siya ulit para maglaban sila ng magkasama. Pero tuluyan siyang bin-ignore ng ating MC at pumunta na lang kay Jego. Pinasalamatan niya ang soccer star sa pagtulong na protektahan ang kristal habang papalapit siya dito, at nag-alok pa na makipagkita sa lalaki mamaya upang maayos na makabawi. Bukod pa rito, marami rin siyang gustong pag-usapan sa lalaki. Ang kanilang masayang pag-uusap ay naputol ng biglang lindol. Parang may sumusubok na pumutok mula sa lupa at wala pang ganitong nangyari dati. Napansin ni Goldie na parang may isang bagay na malapit ng sumabog at napansin ni Jego na may isang bagay na lumilitaw sa malayo. Mukhang isang higanteng kamay na may bibig na sumasabog mula sa lupa. Ito ay isang ganap na bagong halimaw na kahit si Jihan ay hindi pa kailanman nakakita at mukhang napaka-ominous. Ang mga zombie ay tila nagkaroon ng bagong sigla ngayon na lumitaw ang halimaw na ito at mukhang magiging magulo ang mga bagay. Habang nagsisimulang tumakbo ang mga zombie patungo sa kanila, umuungal ang kamay ng halimaw at ang tunog ay nagdulot pa ng pagyayelo kay Jihan. Gayunpaman, mukhang hindi naman ang kamay ang nagpapalakas sa mga zombie. Sa halip, mukhang kinakagat at kinakain ng halimaw ang mga zombie. Pagkatapos, ang dinurog na mga patay na buhay sa kanyang bibig ay nagiging isang buhay na likido na nahuhulog sa sahig at nagiging isang ganap na bagong halimaw na hindi pa dapat lumabas sa isang bronze na mapa. Ito ay isang flesh golem at ito ay isang halimaw na karaniwang lumalabas lamang sa mga gold map o mas mataas pa. Mukhang ang masamang halimaw ay gumagawa ng mga bagong halimaw sa pamamagitan ng pagdismantle ng kanilang pisikal na katawan at muling pagsasama-sama nito. Nagtataka si Jihan kung ito ay dahil sa nakalink na misyon at binuksan niya ang kanyang status window upang tingnan. Ang nakalink na misyon na Zombie Origin 1 ay pinalitan ng Zombie Origin 2 at ngayon ang susunod na misyon niya ay harapin ang Flesh Golem ng walang tulong ng kristal. Hindi naiintindihan ni Jihan kung ano ang ibig sabihin ng walang tulong ng kristal, pero bago pa man niya ito maunawaan, nakatanggap siya ng abiso mula sa sistema na nagsasabing nakatanggap siya ng bonus na misyon. Ang ibang mga manlalaro ay tumanggap din ng misyon na ito at kasinggulo rin nila Jihan tungkol sa buong bagay. Hindi nila maisip na kailangan nilang labanan ang napakalaking nilalang na ito, ngunit malinaw na binigyan sila ng sistema ng layunin na talunin ito. Pinangalanan din ito ang napakalaking halimaw bilang disipulo ng pagkawasak na tinatawag na Black Hand. Binubuksan din nila ang biyaya ng kristal na nagpapahintulot sa kanila na bawasan ang agwat sa lakas ng sapat upang magkaroon sila ng pagkakataon na makabawi. Kahit si Goldie, na kasing lakas ng isang Gold League player, ay hindi sigurado na kaya nilang manalo sa laban na ito. Sa katunayan, sinabi niya kay Jihan na kahit ang mga gold level na tao tulad niya ay nahihirapan sa ganitong uri ng mga misyon. Tiyak na hindi ito isang misyon na inaasahan nilang matapos, kung hindi ay hindi nila ibibigay ang ganitong mga gantimpala. Ang sistema ay nag-aalok sa kanya ng 10,000 achievement points pati na rin ng isang crystal fragment. Bihira sa sistema na mag-alok sa kanya ng gantimpala na hindi lang mga achievement points, na nangangahulugang ito ay hindi bababa sa isang epikong misyon. Si Goldie ay sumuko sa kanyang kapalaran at sinabi kay Jihan na siya ang dapat unang tumanggap ng Crystal Blessing, ngunit tumanggi ang ating MC. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada at naghanda na sumugod patungo sa Flesh Golem na nakatutok na sa kanilang kristal. Ang Flesh Golem ay isang undead na halimaw na may hindi kapani-paniwalang lakas ng buhay. Maaari mo lamang talunin ang isa sa pamamagitan ng pagwasak sa core sa gitna ng katawan nito. Gayunpaman, kahit iyon ay mahirap dahil mayroon itong malaking katawan at mga pira-pirasong kristal na nakadikit sa buong katawan nito. Higit sa lahat, kahit na nasa gold level, ang Flesh Golem ay isang boss level na halimaw, at kahit na nalampasan na ni Jihan ang lakas ng isang bronze level na manlalaro, hindi ito isang sitwasyon na madaling malulutas. Sinabi niya sa dalawa na lumipat sa tabi. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere gamit ang flashing Sky Thunder Steps, na nag-iiwan ng bakas na kumikislap ng kidlat sa likuran niya. Habang papalapit siya sa halimaw, naaalala niya ang pinakapangunahing at pinakamahalagang kasanayan sa Nameless Divine Arts, na ang 3 Talents Martial Devotion. Ang mga martial arts na ito na nilikha batay sa langit, lupa, at sangkatauhan ay may 3 kahulugan.
Ang mga pangunahing kahulugang iyon ay bumubuo sa Nameless Divine Arts, at sa pag-unawa sa mga kahulugan na iyon, nagawa ni Jihan na i-activate ang isang bagong kakayahan na tinatawag na Three Talents Marial Devotion, na malinis na pinutol ang flesh golem sa isang saksak lamang. Ang lakas ng epekto ay sapat na upang tuluyang masira ang matibay na laman ng halimaw at sirain ang core nito sa isang suntok. Ang atake ay napaka-impresibo na nahulog ang kanyang football sa gulat at inannounce ng sistema na naasikaso na ni Jihan ang Flesh Golem at nalinas ang bonus mission ng ika-4 na tore. Pag-swing ni Jihan ng kanyang espada, nakaramdam si Golden Light ng isang komplikadong emosyon na mahirap ilarawan. Gayunpaman, lahat ng emosyon na naramdaman niya ng sabay-sabay ay madaling mailalarawan bilang purong paghanga. Nakaluhod si Goldie sa pagod habang patuloy na nanunood si Diego sa pagkabigla. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito dati. Noong una, gusto lang ni Sparkly ng isang tao na gawing content para sa streaming, pero ngayon gusto na niya ng higit pa sa isang bagay na kaawa-awa tulad noon. Gusto niyang i-record ang lahat tungkol kay Jihan at panoorin siyang lumago upang maabot ang tuktok bilang isang manlalaro at bilang isang streamer. Ngunit bukod sa matibay na desisyon ni Golden Light na ilagay ang kanyang katawan at puso para kay Jihan, ang sandaling ito ay nagmamarka ng simula ng relasyon ni Ziyang Jihan at Diego. Platonic, syempre, hindi ito ganong klaseng manga. Nagawa ni Jihan na mabilis at madaling talunin ang Flesh Golem, ngunit ang ibang mga tore ay hindi gaanong masaya ang karanasan. Sa isang hampas, madaling winasak ng Flesh Golem ang pangatlong tore, na nagwakas sa kanilang bonus na misyon, at ang iba pang mga tore ay nahaharap din sa katulad na kapalaran. Samantala, handa na ang grupo ni Jihan at naghahanda ng mag-log out. Dahil natapos nila ang bonus mission, bibigyan sila ng triple na karanasan at GP. Marami ang mga gantimpala, pero may isa pang bagay na kailangan gawin ni Jihan ngayon na mayroon siyang pagkakataon. Iminungkahi niya na magkita sila ni Diego sa labas. Una nang tumanggi si Diego dahil sapat na sa kanya ang makuha ang bonus bilang kabayaran, ngunit may iba pang plano si Jihan sa isip. Gusto niyang bigyan si Diego ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan. Nagulat ang manlalaro ng soccer, at binigyan siya ni Jihan ng pahiwatig upang lalo siyang maging interesado. Sinabing kailangan niyang maging isang mage. Gayunpaman, magiging boring kung lahat ay ipapaliwanag ngayon, kaya nag-alok si Jihan na magkita sila sa ibang lugar upang magpatuloy ang usapan habang kumakain. Kung ibang tao ang nagsabi kay Diego ng balitang ito, hindi na ito papansinin. Pero dahil si Seung Jihan ang nagpakita ng hindi kapani-pani walang lakas, hindi mapigilan ni Diego na maging interesado sa kanyang mga salita. Naiintindihan ang sitwasyon, nagpadala si Diego ng pribadong mensahe kay Jihan, at nagplano silang magkita mamaya para kumain at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Narinig ni Goldie ang kanilang pag-uusap at nagmakaawa kay Jihan na imbitahan din siya. Pero hindi interesado si Jihan sa makislap na streamer, at higit sa lahat, ang pagkain na ito ay para sa pagbabayad kay Diego. Patuloy na namamaalamo si Goldie at nag-alok pang maging kanyang editor, pero hindi interesado si Jihan at nag-log out habang patuloy pa rin ang streamer sa pagmamakaawa ng pagkakataon.